Pasok muna natin si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino dahil nga pag-uusapan naman natin yung tungkol doon sa napipintong panibago ba tong impeachment complaint o ito'y pagpapatuloy lang doon sa naunang inihain. Makakasama natin sa linya ng telepono si Congressman Antonio Tino ng ACT Teachers Party List. Magandang hapon po, Kong Tonchi. Ay, magandang hapon, Zandro at Mahal. Magandang hapon sa mga nanonood. Magandang hapon, Kong. Yun nga. Sige, go ahead, ma'am. Nagkahiyaan pa. Yun na nga, Kong. Malapit na ang February, no? 'Di ba matatapos na yung ban sa impeachment nga case kay VP Sara Duterte. Ano ba yung pinaghahandaan ngayon, no, ng ating mga kongresista, particularly Makabayan Bloc, 'di ba? Ito na nga ni Sandro kanina, ito ba ay bagong impeachment complaint? Same impeachment articles or ito na rin yung dati pa? Well, yung mga pinatawan ng Makabayan Bloc, wala namang specific na pinaghahandaan. Mas nabalitaan lang natin sa media mismo, di ba, na yung ilang mga complainants ay nag-iisip o naghahanda na mag-refile pagdating ng Pebrero. No, dahil katulad ng nabanggit nyo, yan yung sinabi ng Supreme Court sa huling ng decision na pwedeng expiration ng 1-year bar mula nung unang nag-file last year. No? So, or this year, early this year. So, ayun, nakaabang tayo kung magpa-file. Muli, mag-refile ang mga complainants, tapos ready and able tayo na mag-onboard. Dahil bottom line, ay nananatili naman yung valid na basis or ground para sa impeachment ng Vice President. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot yung tanong sa pagwaldas sa confidential funds, including yung 125 million pesos in 11 days na nawaldas. So, panibago po ito, Kong Tonchi, ano? Siguro, sa punto de vista ng batas, ay panibagong complaint na ito. Even though malamang yung lalaman niyan mostly ay kung ano yung laman ng kasalukuyang nakafile at umabot na nga sa Senate, diba? In-archive sa Senate. So I think in terms of content, mainly yun pa rin ang covered niya, yung 612.5 million in total na confidential funds. Hindi natin lang kung may mga i-update sa doon, pero substantially, ibig sabihin sa laman, malamang hindi bago, pero formally, magiging bagong complaint ang tourist dito. So same na bilang? Madaragdagan pa ba, Kong Tonchi, yung articles of impeachment? Well, as I said, siguro it's up to the complainants kung may makita sila ng mga bagong datayan. Pwede, pero hindi natin pwede sabihin. Pero tama po ano, may draft na o wala pa? I think refiling ang mangyayari, di ba? Na kasi sabi ng Korte Suprema, na-trigger na ng 1-year bar. May na-trigger na ng 1-year bar. So, yung ibang mga complaints ay pwede na nag-refile. Something like that. So, I think maybe refiling ang magaganap sa complaint. Kong Tonchi, kasi kung refiling, yun na rin yung dati. Pero, hindi ba natin iintayin yung desisyon ng korte? Kasi sinasabi nga nila, di ba, parang mukhang pahirapan ngayon yung pag-file ng impeachment case sa mga susunod. Kasi nga, dahil nga sa mga kondisyon na inilatag ng Korte Suprema. Tama po yun. No? So, yun nga isang problema. Tama ka. Merong motion for reconsideration pa na nakahain sa Supreme Court. Pero, hindi natin malalaman o magtatakta kung kailan i-resolve ng Supreme Court yan. In the meantime, baka umabot na ng Pebrero. So,
I think habang hindi pa na-resolve yung motion for reconsideration, illegal yung or effective yung decision, so pwedeng mag-refile muli. So, ako rin naman, tingin ko, hindi rin naman automatic na pagdating ng Pebrero ay magre-refile na. Siguro pwede rin pag-usapan ng mga complainants ito. Ano yung actually exact date, ano? Tapos tama kayo na kung susundin at hindi mababago yung desisyon ng Supreme Court, mas mahirap talaga. No? Kasi sabi doon, kahit pa may 1/3 na vote in support of the impeachment House, sabi daw, kailangan pa ipaalam sa Vice President, kailangan iintay ng sagot niya, bigyan siya ng pagkakataong sumagot and so on and so forth. Lahat ito, wala na ito sa Constitution, pero iyan ang sinabi ng Supreme Court decision na pinag-question ngayon. So definitely, magiging mas mahirap yung impeachment process, not just for the Vice President now, but moving forward, no, para sa iba pang mga impeachable officials. Ito, Kong Tonchi, may binitiwan daw na pahayag etong si VP Sara na umano'y gumagamit ng alokasyon sa 2026 budget para makakalap ng pirma para, yun nga, sa refiling man yan o panibagong impeachment case laban sa kanya. Ano masasabi nyo dito? May ganun ba? Sa Hindi pa Kongreso? nga aprobado, hindi pa nga batas yung 2026 budget, masyado naman siyang advanced pag-isip. At I think tingin niya, siya palagi ang bida, siya palagi ang director. Sa totoo lang, sa buong deliberation ng 2026 budget ay hindi mo pinag-uusapan yung impeachment. Ang pinag-usapan lang ay yun sa budget ng Vice President, di ba? At dito nga sa House ay pinapiyasan pa yan for various reasons. Pero apart from that ay makatitiyak ang Vice Presidente na walang anumang pag-uusap na ugnay sa kanya, much less sa impeachment niya. So, ayun, no? Ano lang, kumbaga, katang-isip ng Vice Presidente, wala tayong anumang na relasan o nasaksihan gano'n. At kung meron, sasabihin natin. Definitely. Mhm. Pero maiba naman tayo ng topic. Mapunta naman tayo sa kapatid ni VP Sara na si Congressman Paulo Duterte. Kung Kong Paulo ay mukhang may kumakalat kasi na parang letter humihingi ng Request. Kasi di ba ng travel authority. Oo, kasi pag di ba taga-gobyerno ka, whether empleyado ka or opisyali, hindi ka nang paalam. Travel order yata yung tawag doon. Mukhang Travel iba. authority. Mukhang medyo Narinig yun na ba yun? Well, nakita natin na nire-report na yata sa balita na may request daw for 2 months travel starting December 15. Tapos 17 countries pa yata ang itindahan daw ni Respulong Duterte. So, ako, ang reaction ko doon wala pa nga investigation, parang patakas na yata siya. Di ba, meron siya, pinatatawag siya ng ICC. Mm-hmm. May request sa kanya na humarap kasi may mga tanong regarding sa mga infrastructure projects niya. Sa First District of Davao. Sabi niya, willing siyang humarap. Pero nung actual na araw na ay hindi na raw. Wala raw jurisdiction ng ICC sa kanya. So, hindi maganda na habang may mga tanong kaugnay sa kanyang paggamit ng pondo sa kanyang distrito ay biglang mawawala siya for
2 months. Tapos, hindi rin maganda ito para sa House, no? Dahil supposedly, ang trabaho niya ay mag-represent ng kanyang district, the first district of Davao, and yet, may personal trip daw siya going to 17 countries all over the world. Habang tumatanggap pa rin ng sweldo. So, actually, the House should do the right thing. Dapat hindi allow yung mga ganyan, no? The people, the voters deserve yung tapat na serbisyo ng mga kinatawan nila. Kung Tonchi, kapag nagpapaalam ba ang isang opisyal ng gobyerno, no, kinatawan, ay sa paghingi ng travel authority o travel order man yan, kailangan bang sabihin niya kung saan pupunta at anong gagawin? Lalo't ilang countries to, ilang bansa? 17 nga ba yung sabi ninyo? Parang, anong, di ba? Hindi ba hihingan siya ng paliwanag doon, Kong? Well, usually, gano'n, pag nag-a-apply for travel authority, na-explain ko din sa speaker, kung ikaw ay member of the House, hingi ka ng authority from the speaker to the Secretary General. Tapos, usually, sinasabi mo nga ron yung kung saan ka pupunta, gaano katagal, at anong reason or purpose ng travel mo. So, it has to, of course, it has to be official that will grant, no? In this case, the speaker, decision ng speaker kung i-grant. And usually, ministerial lang yan. I-grant palagi, no? Pero, usually naman ay reasonable ang mga request for travel, especially sa panahong may session. Ang importante, meron siyang pagpayag mula sa speaker. Tama po, Kong Tonchi? Tama po. Dapat mag-grant yung travel. Bago siya payagan. Sige po, marami pong salamat, Kong Tonchi. Opo. Okay. Maraming salamat, Kong Tonchi. Kapag walang travel authority, hindi niya ng Bureau of Immigration bago makalabas ng bansa. So kung wala nun, hindi makakalabas. Dapat. Alright. Sige po, marami pong salamat. Yan po si Congressman Tonchi Antonio Tino ng ACT Teachers Party List. Maraming salamat po, sir.